Magandang araw po mga kalawnatik. Sa videong ito ay akin po ibabahagi sa inyo kung ano po ang nilalaman nitong unang pahina na isang instruction manual ng isang automatic blood pressure monitor. Okay, para po sa mga gagamit o mga gumagamit na ng isang automatic blood pressure monitor na kagaya po nito, ay mahalaga po pong malaman na mabasa itong nasa instruction manual. Pero madalas at kadalasan ay tinatamad po tayong basahin ito dahil medyo mahaba-haba at saka English pa pero parang nakakatamad. So ngayon po ay sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga importanteng bagay na kailangan po nating tandaan sa paggamit po ng isang automatic blood pressure monitor. Okay po? Number 1, huwag daw pong mag-adjust ng inyong mga gamot o medikasyon base lamang po sa inyong makukuhang resulta kapag kayo ay gumamit nitong blood or automatic blood pressure monitor. Sundin lamang po kung anong ipinayo ng inyong doktor at huwag po kayong basta magpasya sa kung anong basta gusto ninyong inumin o kung iinom ba kayo o hindi. Basta sundin lamang po yung prescription ng inyong doktor para po mas ligtas po tayo. Okay, number 2 po, meron po kasing mga sitwasyon o mga kalagayan o sakit na medyo maselan. Kaya't bago po kayo gumamit ng isang blood or automatic blood pressure monitor, mas maganda po na magkonsulta po muna sa inyong doktor kung ito po ba'y magandang pagbasihan ng inyong BP o kung paano ang tamang paggamit nito. Ayan, yung mga ganun po. Kasi may mga kondisyon po na lalo na po yung may mga sakit sa puso, ganyan. So, hindi po natin basta pwedeng baliwalain, lalong-lalo na kung halimbawa merong mga irregular na pagtaas ng BP o kaya naman po ay merong irregular na pagtibok ng puso. Yan po, yung mga masiselang bagay na kailangan ikonsulta sa doktor ay gawin pong kumonsulta muna. Number 3 po ay huwag daw pong mag-apply nitong cuff. Ito po ay tinatawag na cuff. Huwag daw po itong ilagay sa braso kung yung brasong paglalagyan po ay may injury. So, doon na lamang po sa kabilang braso para po mas ligtas tayo. Kung meron din daw pong blood transfusion na ginagawa sa isang braso, so wag din pong gamitin ang cuff. Wag din po ilagay, kundi doon na lamang po sa isang bahagi na walang intravenous drip o kaya ay blood transfusion. Ang next po ay mag-consult po ulit sa doktor sa paggamit ng device na ito, nitong automatic blood pressure monitor, kung yung kamay o yung braso ay nasa o mayroong arteriovenous shunt or AV shunt. So, para po sa may mga ganyang kalagayan ay mas mabuti at the best po na mag-consult po muna ulit sa inyong doktor. Huwag daw pong gumamit or huwag gagamit nito automatic blood pressure monitor sa mga lugar kung saan merong MRI, CT scanner or sa mga oxygen-rich environment para po mas ligtas tayo. Pero may mga lugar po na hindi po dapat na gamitin ito. Okay po. Tapos, ganoon din sa mga mayroong electrical equipment na mga devices. Ayan, wag din pong basta kumuha ng BP sa mga ganong lugar. Okay po, tapos po ay ang mga parte po nitong ating pang BP ay merong AC adapter, tapos meron din pong meron siyang mga cord, ganyan. Kaya the best po na itago siya or ilagay siya, ipatong siya sa mga lugar kung saan hindi maaabot ng mga bata dahil ito rin po ay medyo pwedeng pagmula ng aksidente kapag napaglaruan po
ng mga bata pwedeng makasakal, o kaya minsan baka may mga parte itong maliliit at pwedeng malunok, kaya itago po sila, itabi sila sa mga lugar kung saan hindi po siya maaabot ng mga bata, lalo kung may mga bata po sa inyong bahay. Okay po? Tapos po ay halimbawa kung paggamit ninyo ay nagkaroon ng iritasyon sa inyong braso, halimbawa namula, o kung ano mang problemang napansin nyo po agad, ay pakonsulta po ulit kayo sa doktor at agad nyong itigil muna ang paggamit ng automatic blood pressure monitor. Lagi po kapag may problema at hindi nyo alam kung ano ang gagawin, para po pinakaligtas po ay magkonsulta po kayo palagi sa inyo pong doktor. Okay po? Okay. Halimbawa po ay meron po kayong ibang mga kaso na pinagdaanan, kagaya po ng nagkaroon kayo ng mastectomy o may mga blood disorders po kayo. Ayan, ay mag-consult po ulit kayo sa doktor. Again po, pagkonsulta po sa doktor dahil maaari nga po cause o maging dahilan ng pagkakaroon ng mga bruises ang paggamit nito. Kasi paghigpit nito, napipigilan yung daloy ng dugo. Tapos kung may problema po kayo sa mga ganyang bagay, ay medyo maselan po yan. Kaya again po, mag-consult po sa inyong doktor. Kung naka-take na kayo ng inyong BP, tapos parang gusto niyo pa ulit, tapos kuha kayo ng kuha, ang daming beses niyo na sa isang upuan, ilang beses na kayong kumuha ng inyong blood pressure. Ano po, wag din pong gagawin yun kasi maaari din po yung maging sanhi ng mga bruises, kasi yun nga po, napipigilan yung pagdaloy ng dugo. So kung halimbawa hindi kayo masatisfy sa isang kuhanan, di mag-intay po kayo ng ilang minuto, ulitin nyo po ng mga 2 hanggang 3 beses lang. Okay, next po, tapos kung meron daw pong abnormalities or meron kakaiba during dun sa pag-measure ninyo, tanggalin nyo lang po yung arm cuff, tapos ulitin nyo lang, siguro ibalik nyo lang ng mas maganda or mas maayos, huwag masyadong mahigpit yung pagkakalagay. And then next po, huwag nyo gamitin po yung cuff na ganito kalaki sa mga bata, kasi meron po itong iba't ibang sizes. Meron pong pambata, merong kagaya nito na pang matanda, at meron din naman po sa pangmalalaking braso. Kung halimbawa ang inyong cuff ay hindi naman pang bata, huwag niyo po siyang gagamitin sa bata, kasi hindi rin po yun magiging tama, hindi rin magiging tama yung makukuha niyong BP. Okay po? And then huwag niyo pong gamitin itong device sa ibang bagay. Bukod po sa pagkuha ng BP, baka maisipan nyo kung anong ibang gawin dito. Ito po ay pang BP, pang BP lamang po ito. Tapos po, yung itong arm cuff po ulit, gamitin nyo lang po siya doon sa kanyang tama, o halimbawa kagaya nito, Omron po ang tatak nito. So gamitin lamang din po sa isang Omron na BP monitor. So mas maganda po kasi na yun tama siya. Ito din yung brand name na gagamitin nyo, kasi kung iba, maaari pong maging inaccurate o hindi tama yung maging resulta ng inyong kukuning o na inyong makukuhang blood pressure. Okay po, ang next po ay kung kayo daw po ay kukuha ng BP, ay ilayo nyo po muna yung inyong mga cellphone, o wag po muna kayo magsi-cellphone dahil may daw pong inilalabas na electromagnetic fields itong mga cellphone, at maaari makaapekto sa resulta ng inyong BP kapag kukuha to. So ang pinaka mabuti pong gawin kung kayo ay kukuha ng inyong blood pressure, ay ilayo nyo po muna yung mga gadgets ninyo para po mas makasigurado tayo na tama po yung lalabas na resulta ng inyong BP. Okay po? Tapos wag nyo daw pong i-disassemble itong mga bahagi nito. Halimbawa, medyo nagkaroon ng problema, wag nyo na pong kutingtingin, at kasi maaari din pong maging cause ito ng inaccurate reading o hindi tamang pagbasa o pagre-record ng inyong blood pressure. Okay po? Tapos ay kung magbi-BP po kayo halimbawa sa
isang lugar, ipapatong nyo siya sa isang lugar. Siguraduhin po na ito ay hindi basa kasi makakasira po kung biglang maipatong nyo itong device sa isang basang lugar ay ayun, sayang naman kung masisira agad-agad. Okay po. And then, ang panghuli po ay wag daw po mag-BBP kung kayo po ay nakasakay sa isang sasakyan, kung kayo nasa eroplano na umaandar. So, kasi po yung mga ganung bagay, kung kumikilos at gumagalaw po kayo, ay maaaring hindi maging accurate yung pong resulta na lalabas doon sa BP. So, dapat po ay tigil kayo, okay? Wag pong gumagalaw para po masigurado na mas tama po yung makukuhang BP. Okay po, sa ngayon po ay yan po muna para po dito sa instruction manual. Yun po ay yung first page po lamang. So, sa susunod pong video ay yung mga susunod na pahina naman po ang ating i-discuss. Salamat po sa panonood at wag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa Ate Lau YouTube channel. Thank you po. Maraming pong salamat. Ingat po kayo. God bless.